Espada to parang sinasakyan mo na yung espada. Oh my goodness! Parang may daladalang krus. Kamusta kabarkada? Tayo nagbabalik sa Black Fruto dito sa Roblox mga kabarkada. At yes, hindi po kayo namamalikmata mga kabarkada. Tama po kayo na nakikita. Hindi nyo po kailangan magsalamin tulad ko. Tama po yan, nakikita nyo, hindi kayo namamalikmata. Meron po talaga akong hawak na napakalaking halusite. Oh my goodness! Tingnan mo naman. Napakalaki no. Oh my goodness, lap trip nito mga kabarkada kasi kanina nagba-bounty hunt po ako sa may public server tapos meron po akong nakitang player na may malaking hollow site at sabi ko, paano nangyari yun? Bakit ang laki ng hollow site niya? At ito nga po mga kabarkada, nagawa po natin siya at technically, gumagana pa rin po siya ng parang hollow site at napakalaki niya at the same time, medyo madaya siya mga kabarkada kaya parang ayokong gamitin pang PvP so hindi nyo ako makikita makipag-PvP gamit to kasi madaya siya mga kabarkada. Kasi kung nakikita nyo naman po, napakalayo po ng range niya ang layo ng range. Tingnan mo, nahahampas ko yung skeleton ng ganun kalayo. Oh my, tingnan mo, ang layo niyan guys. Oh my goodness, napakalayo. Nakita nyo ba? Napakalayo nung range nung hollow site. Oh my goodness, grabe na tong hollow site na to. At hindi ko lang alam mga kabarkada kung lahat ng weapons ay pwede mong palakihin tulad nito. Pero kanina talaga, yung player nakikipag-PvP siya gamit to at feeling ko bannable to. Feeling ko mababan ka kapag ginawa mo to kasi technically madaya talaga siya. Isipin mo ang layo ng range mo tapos hindi ka naman nakabuda. Oh my goodness. At technically, kaya mo po makukuha to mga kabarkada gamit po yung Buddha fruit. Tingnan mo naman ang layo ng range. Pati ba yung skill nito malaki? Hindi, normal lang yung skill no? Oo, normal lang kasi laki lang ng player. Pero grabe yung range, hindi nagbago. Tingnan mo yung range. Ang layo ng range. Pwede kang makipaghabulan nito tapos palu-paluin mo lang yung kalaban na kahit lumayo sila ng lumayo, mahampas mo sila. Oh my goodness, napakalakas ng karakter natin. Oh, tingnan mo naman. Buhat na buhat niya yung hollow site kahit napakalaki. Tapos syempre, para po magawa nyo siya mga kabarkada, kailangan nyo lang po ng Buddha fruit. At syempre, hindi ko alam kung yung unawakened pwede. Try natin mamaya yung unawakened. Pero ang kailangan mo lang po gawin ay mag-transform. At kapag ikaw ay nag-transform, ikaw po ay mag-untransform. Kita mo? Big brain, untransform. Pero dapat mabilis kang pumindot. Parang ganito, pipindutin mo yung Z. Tapos pagkatapos mo pindutin yung, pipindutin mo yung 3. Very easy. Very easy, ang laki kagad. Tingnan mo naman. So technically yung range niya, parang kinukuha niya pa rin yung range dun sa may Buddha. So technically parang ka naka-Buddha, pero yung damage sa'yo, masakit pa din. Hindi ka talaga naka-Buddha technically. Kung nakikita nyo, ang sakit. Pero yung range mo, naka-Buddha ka. Tingnan mo. Ang layo ng range. At syempre, paano natin malalaman kung maganda talaga to kung hindi natin itatry gamit yung ibang weapon? Syempre, itry natin to sa ibang mga weapons, lalo na dito sa May Curse Dual Katana. Let's go! Let's go! Ang laki! Ang laki ni... Oh my goodness! Parang ang may hawak-hawak na poste. Teka, yung range. Oh my goodness! Ang layo ng range! Ang layo ng range! Lap trip talaga nung nakita ko to. Oh my goodness! Lahat ata ng espada pwede mong gawin to. So hindi ko alam kung i-update ni Black Fruit to. Pero gumagana kaya to sa mga iba pang weapons. Halimbawa sa gun. Gumagana kaya to sa gun? Kasi kapag malaki ka, teka, try natin. Pag Buddha ka, ginamit mo yung gun, malaki din ba yung gun? Ay, hindi, maliit, no? So, kahit mag-gun ka, hindi siya gagana, no? So, kahit i-5 mo to, hindi malaki yung gun. Pero yung accessories ata lumalaki sa pagkakaalam ko, eh. Ay, kaso, ang problema nga yung update, yung accessories, ay hindi na siya nasa inventory mo. Nasa items na siya. So, kahit magpalit ka o magpalaki, hindi mo siya mapapalaki na malaki sa'yo. Nagigets nyo ba yung logic na yun? So, ang pwede mo lang talagang palakihin ay itong mga weapons. So, kapag meron tayong Dark Katana, so kapag naka-equip yung Dark Blade natin at tayo ay nag-shift at number 3, love trip pa din kahit espada lang yung pwede natin gawin ganito. Tingnan mo naman. Ang laki. Pwede ba ito i-haki? Pwede! Pwede siya. Oh my goodness. Ang gara talaga nito. Feeling ko bug to. Hindi talaga to feature sa pagkakaalam ko. Imposibleng maging feature to. Hindi to pwede maging feature ng laro kasi madaya to. Bug to. At wag yung gagamitin to pang PvP kung ayaw nyo maban. Feeling ko mababan yung mga gagamit ito. Pero ang overpower nito sa PvP. Tingnan mo naman, magkakahampas ka lang ng ganyan. Maganda sana kung pati yung mga skill lumalaki. Kasi hindi lumalaki yung... Lumaki ba? Parang lumaki yung skill. Lumaki ba yung skill? Feeling ko lumaki yung skill. Wait lang. So kapag ginamit natin to
dito na normal lang. Tapos yung Dark Air Slash, try natin. Dark Air Slash. Ay, hindi, ganun talaga. Malaki lang talaga yung skill. Okay, akala ko pati yung skill lumalaki. Ito ang gusto kong makita. Ang espada na malaki. Teka. Tingnan natin. Oh! Oh my goodness! Grabe, parang wala na nga sa bibig yung isang espada. Nakalutang na lang siya sa langit eh. Ang lupit nitong na to, bug na to. Ang angas ng pagkakagawa. Tingnan mo naman, ang layo pa ng range mo. Iniskilan. Pulis. Tatamaan ka talaga ng espada nito kapag ganito kalaki, wala kang magagawa eh. Tingnan mo naman, sige, lapit ka oh. Hindi ka makalapit no? Hindi kayo makalapit. Manis. Lahat talaga ng espada pwede mong gawing malaki oh. Tingnan mo yung Vicento. Ang lupit ng Vicento, napakalaki. Tingnan mo. Malaki na nga siya ng normal, pinalaki pa lalo. Oh my goodness, para ka talaga may Parang hindi na espada to eh, parang sinasakyan mo na yung espada. Ang laki ng espada talaga, hindi ako makaget over. Oh my goodness, tingnan mo yung espada na yan. Anong klaseng espada yan? Ito talaga ang totoong espada. Ayan, tignan mo na. Oh my goodness, parang may daladalang krus. Ano to? Tingnan mo naman. Ang laki ng Dark Dagger oh. Tingnan mo naman oh. Tapos ang layo pa ng range. Ang OP nitong na to. Tingnan mo, pwede mag-grind nang hindi nilalapitan yung kalaban no? Kaso tumutusok yung Dark Dagger. Ano ba naman yan? Lumalapit din sa kalaban. Wala ring sense eh. Oh, pinaghahampas. Pinaghahampas sa malayo. Ang daya nung na to. Bug na to. Tingnan mo, hindi tayo lumalapit sa kalaban. Hindi nila tayo madamage. Grabe. Tingnan mo, para ka nakikipag-slash sa hangin. Parang hinahampas mo sila sa... Tingnan mo, kahit tumatalon, tumatama pa din. Oh, ngayon ko lang na-realize sobrang niya talaga, sobrang OP. Tingnan mo, kahit tumatalon, isipin mo may hinahabol ka lang. Ang sakit nito. Isipin mo, ang bawas mo 2K kada isang palo, tapos pinagpapalo mo. Kaso ang problema, mangyayari, di ba meron yung kapag melee lang yung ginawa mong attack dun sa may suspicious? Parang suspicious skill, di ba? May ganun, di ba? Parang napaka-suspicious na namatay yung isang player ng minelay mo lang. So, medyo feeling ko, hindi sila masyadong magkakaroon ng bounty. Pero at least, kung babawasan mo lang siya, bawasan mo lang ng kalahati, hampas-hampasin mo ng kalahati, tapos tsaka mo iskillan, technically OP pa din eh. So, halimbawa, ayan, kalahati na siya, ganyan, di ba? Kalahati na. Tapos tsaka mo iskillan, ayan, bugbugin mo ng ganyan, bounty yan. Instant bounty. Easy combo. Oh my goodness. Ang sarap nito gamitin sa kalaban. Ito pa, isa pa to, isang malaking tubo. Let's go. Pinukpok ng tubo. Pinukpok. Tubo ginawang pamukpok eh. Tingnan mo, ang laking tubo niya no. Parang tubo na ng factory yan eh. Alam niyo yung alulod, tapos yung nakakonek sa alulod, parang yun yung ginawa. Parang yun yung ginawa mong Tingnan mo naman, napakalaki. Napakahaba pati. Para kapag tinamaan ka nito, mababago ka talaga dito. Panis. Ay, ito, yung sword ng Warden. Mahaba to, di ba? Sobrang haba ng sword ng Warden. Wait lang. Oh my goodness. Ito yung pinakamahabang sword kahit nung normal niyang state eh. So kapag ginawa natin siya sa Buddha, oh my goodness, ang haba. Ang haba! Oh my goodness, tingnan mo na, oh my goodness. Bakit parang naapektuhan yung range? Parang sa sobrang haba. Hindi, napakahaba ng range nyo. Parang mas humaba lalo. Pero mababa lang naman damage nyo, so hindi mo to magagamit pang PvP. Pero kahit na, ang OP pa din. Tingnan mo, pwede ka na mag-grind nito nang hindi mo nilalapitan yung kalaban. Halimbawa, wala kang Buddha Fruit. Halimbawa, wala kang kahit na melee lang. Technically, kapag nag-melee challenge ako ngayon, kaya-kaya kung tapusin nyo ng ganito lang gamit. So ngayon, susubukan naman natin kung gagana kaya tong technique na to kapag unawakened yung Z ability natin. Oh my goodness. So itong Z ability, na-miss ko to. Ang liit lang. Oh my goodness. Ba't ang angas pati yung shark. Wait lang. Sa awakened ba na Buddha, pati yung shark fins ko nagiging dilaw? Ngayon ko lang napansin yan parang wala ata akong shark fins sa Buddha ko na original. Tingnan. So itong Buddha natin, di ba? Hindi siya kulay dilaw. What? Ngayon ko lang napansin yun Bakit dun sa normal na Buddha na hindi awakened, kulay dilaw yung shark fin? Gusto ko din yun. Ang angas tignan yun, kulay dilaw. Ang cute.
kulay dilaw yung shark fins. Pero syempre, ang pinaka-importante ay malaman kung malaki pa rin ba ang ating weapon kapag tayo ay nag-transform. Hindi siya malaki. So, hindi pwede. Oh my god, ano ba naman yan? Maganda sana kung medyo malaki lang yung weapon natin, hindi sobrang laki. Kasi sobrang laki kapag awaken Junsei ability. Maganda sana kung kalahati lang nito. Kalahati lang niya para mukha talaga siyang malaki na pwede mo talagang buhatin. Kasi ito mukhang hindi na makatotohanan eh. Hindi na makatotohanan yung ganito kalaki. Oh my god, tingnan mo naman.